Okay, muli, welcome po sa ating pong programa tuwing tanghali, Martes at Huwebes dito po sa ating pong Facebook page na Messengers of the North. At sa mga taga-subaybay po natin, manonood, pakinig sa ating pong programa, magandang tanghali po sa inyo lahat. At sa mga hindi pa po nakapag-follow sa ating pong Facebook page, paki-follow na po upang kayo po ay laging updated sa ating pong live streams. At ngayon po ay magkakaroon muli tayo ng pag-aaral o patungkol naman po sa signs of Christ's second coming. Kung nakaraan, pinag-aaralan po natin ang Christ's second coming. Ngayon naman po ay pag-aaralan naman po natin yung mga tanda na tanda ng pagbabalik po ni Kristo sa ikalawang pagkakataon. So ang tanong po ay malapit na nga ba talaga ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon? At ano nga po ba ang mga tanda ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon? So yan po ang tatalakayin natin sa tanghali pong ito. At paalala lang po sa ating pong mga manonood, tagapakinig, kung meron po kayong mga prayer request, paki-type po dyan sa ating pong comment section. At kung meron din po kayong mga katanungan, paki-type lang po dyan. Okay, so bago po tayo magsimula sa ating pong programa sa tanghali po ito, tayo po muna ay manalangin. Ako po na yung banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa kabutihan at mapagpapala ninyo po sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong pag-ingat sa amin sa araw-araw. At naway gabayan niyo po kami sa tanghali pong ito, sa aming pong pag-aaral sa salita. Nawa magbigay kalakasan sa bawat isa sa amin at magpalago sa aming pong espiritu ng buhay. At pagpalain niyo po rin ang pong tagapagsalita sa tanghali pong ito. Nawa po ang matawag sa kanyang pong ibigay magmula po sa inyo, inyo po siyang gabayan. At nawa po, bigyan po rin ng kagalingan ng sakit, spiritual at physical, bigyan niyo po ng mabuti mga tawan, kalusugan, kalakasan, upang makapagpatuloy po sa paglilingkod sa inyo. Pinadalangin po namin na inyo po ingatan ng bawat sa amin, ilayo sa lahat ng disgrasya, kapamakan at ng sakuna. Patawarin niyo po kami sa mga pagpupulan at mga pagkakasala, sa aming pong pag-iisip, panagtas ng pagkilos, at ang lahat po na ito ay pong dinadalangin at panghiling sa matuwid sa pangalan pong tagapagligtas sa Jesus. Amen. At ngayon po, bago po tayo dumako sa ating pong Bible study, ay makakarinig po muna tayo ng isang mensahe ng awit. Kaya to-play po sa atin Mr. Jim. For about Jesus I would go, for His grace to
Okay, maraming salamat sa napagandang mensahe ng awit. More about Jesus. Rapat lamang na atin pong pag-aralan ang buhay po ni Kristo. Mas dapat po nating pagtuunan ng pansin tayo buhay ni Kristo. Pag-aralan ang kanyang karakter at magkaroon din po tayo ng karakter na katulad po. Ngayon po ay bigyan na po natin ang pagkakataon sa ating pong speakers ng hali po ito, Pastor Jesse Mali. Thank you so much, Brother Joe Mark, sa iyong pag-MC sa ating programa ngayong tanghali. At ganun din sa nagbigay ng special song si Brother Daniel na ito ay mayroong kahulugan na more about Jesus. At una sa lahat ay pasalamatan natin ng Diyos sa panahon na pinagkaloob sa atin para maipagpatuloy natin ang ating Bible study. At katulad sa nabanggit kanina ni Brother Jomark, ang ating tatalakayin ngayon o ang ating pag-aaral ngayon ay mayroong titulo ng mga palatandaan ng kanyang malapit na pagparito. Okay, tayo ay dumako sa ating pag-aaral ngayon. At katulad ng nabanggit natin kanina, ang ating tema ay mga palatandaan ng kanyang malapit na pagparito. Okay, ano ba o ano-ano ba ang mga palatandaan ng kanyang pagdating? Okay, yung mga signs ng kanyang second coming. Ano-ano ba ito mga minamahal na mga taga-subaybay? Gusto ko pala munang batiin yung ating mga kaibigan, kapatid na nakatune in sa ating Facebook Live. Magandang tanghali po sa inyo. Okay, ang ating pag-aaral ngayon ay mayroong titulo, katulad ng binanggit ko kanina, yung Signs of Christ Second Coming. Okay, dito makikita natin sa ating pag-aaral, actually marami itong mga palatandaan na ito. Kung hindi natin makuha lahat, pero ang importante ay makikita natin dito ang mga palatandaan ng kanyang malapit na pagparito. Okay, doon sa time na nung ating Panginoon ay nakausap ang kanyang mga alagad at ang kanyang mga alagad ay nagtanong. Tingnan natin sa Mateo 24:3. And as he sat upon the Mount of Olives, nandoon ang ating Panginoon, nakaupo sa bundok ng Olibo, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the signs of thy coming and of the end of the world? Okay, yun po ang katanungan. Can we imagine, nung ang ating Panginoon ay nabuhay, doon sa time na nandoon ang kanyang mga alagad ay napakatagal na. Kung titingnan natin, around 20 to 30 AD. Ibig sabihin, kung ngayon ay 2024, ay almost 2,000 years ago ang nakakaraan noong tanungin ng kanyang mga alagad kung kailan ang kanyang ikalawang pagdating. At makikita natin dito sa video kung paano sinasabi ng ating Panginoon kung kailan siya darating. Walang eksaktong panahon o oras, ngunit mayroong mga palatandaan ng kanyang malapit na pagparito. Okay, isa sa mga palatandaan na ating tingnan, mga minamahal, actually, marami ito. Sa Matthew 24 verse 7, sabi dito, For nation shall rise against nation. Yung naka-highlights, tingnan natin, and there shall be famines. Magkakaroon po ng gutom o taggutom. Since 2016, food insecurity
crisis has been ongoing in Yemen at hindi lang po yun. Pati dito sa Africa ay maraming mga tao ang nagugutom at may mga lugar doon na ang kinakain na lang nila ay putik. Can we imagine that na sa napakatinding gutom? Okay, pero doon sa Yemen, the UN estimates that the war has caused an estimated 130,000 deaths from indirect causes which include lack of food, health services, and infrastructure as of December 2020. At alam nyo ba kung gaano karami ang nagsuffer ng hunger? 278 million people in Africa suffer from chronic hunger. Nakakalunos na pangyayari, mga minamahal, kung gaano katindi ang tinatawag na tagutom, na ito ay mga o isa sa mga palatandaan ng kanyang malapit na pagparito. Okay, kaya dito mga minamahal ay makikita natin yung situation at sangayon sa binanggit ng ating Panginoon na mga palatandaan ng kanyang malapit na pagparito at isa dito ay yung tagutom. Okay, tayo magpatuloy. Ano pa mga minamahal? Sa Mateo 24 verse 6 to 7, and you shall hear of wars and rumors of wars. Makakarinig tayo ng mga giyera at mga alingaw-ngaw ng giyera, mga giyera. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Ibig sabihin, ito ay mangyayari pero hindi pa ang katapusan. Pero ito ay pasimula. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Yun po ang mangyayari, mga minamahal. Magkakaroon ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan. At ito ay kasama doon sa palatandaan ng kanyang malapit na pagparito. Kaya dito makikita natin yung isang maikling video kung paano nakakahilakbot ang tinatawag na giyera sapagkat gusto ni Satan na magkaroon ng giyera sapagkat yung mga magiging epekto nito at yung mamamatay sa giyera. Alam natin na ayaw ng Panginoon ng tinatawag na giyera sapagkat nandiyan ang kamatayan ng mga tao at ito ay nakapaloob sa kanyang kautusan na huwag kang papatay. Okay? At ayaw ng Diyos na magkaroon ng giyera sapagkat hindi yon panukala ng ating Panginoon. Pero ito ay nangyayari dahil sa tinatawag na pag-aagawan sa territory. Okay? Ito ay kasama sa palatandaan ng kanyang malapit na pagparito. Okay? At ano pa mga minamahal? So Joel 2:31, the sun shall be turned into darkness, okay, and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord. Kailan ito nangyari? Actually, marami ng mga pangyayari, pero yung isa sa pinaka-latest, okay, April 15, 2014, there was a total lunar eclipse, which was the first of 4 consecutive total eclipses in a series. Okay, at ganun din noong October 8, 2014 at yung pangatlo April 4, 2015 at yung pang-apat September 28, 2015 at yung pinaka-latest ay November 8, 2022. At yung susunod na blood moon will not hang in the skies until 2025. Malapit na mga minamahal. Okay? Kapag daw nakita natin na ang buwan ay naging kulay dugo, ibig sabihin naging mapula. Ito daw ay palatandaan na ang Panginoon ay malapit ng darating, mga minamahal. Kaya ito ay isang pagbibigay sa atin ng paalaala
mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na napakahalaga na ating ayusin ang ating relasyon sa ating Panginoon, sa ating kapwa, sapagkat ang panahon ay malapit na. Bagamat wala tayong kakayahan na sa ating sariling lakas ay mahalin natin ang ating kapwa at ang ating Panginoon, ngunit kung ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya, ay magagawa natin ito. Not our own might, hindi sa ating sariling kalakasan, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung isasubmit natin ang ating buhay sa Kanya. Itong mga ilan sa mga palatandaang ito ay nagbibigay sa atin ng pagpapaalaala. It is a reminder to each one of us. Kaya dun sa Revelation 3:20, siya ay kumakatok, hindi naman physically siya ay kakatok, pero itong mga pangyayaring ito ay isang pagkatok sa ating puso na ang sanlibutan ito ay hindi magtatagal. At ang ating Panginoon ay darating na muli sa kanyang second coming, second appearing, upang kuhanin o dalhin sa langit sa loob ng 1,000 taon ang lahat ng mga nagmahal sa Kanya at ibinigay ang kanilang buhay. Okay, yung pong buwan ay naging dugo. Ngayon, tingnan naman natin yung araw. Sa Joel 2:31, the sun o ang araw shall be turned into darkness. Okay, tingnan natin mga minamahal. Ito ay nangyari sa New England. Dark day occurred on May 19, 1780, when an unusual darkening of the daytime sky was observed over the New England states and parts of Canada. Okay, at sa katunayan, yung mga chicken ay hindi pa yung hahapon siya. Ibig sabihin yung aakyat na sa puno dahil ang mga manok ay kapag hapon na or yung paggabi na ay sila ay umaakyat na doon sa kanilang hapunan. Pero sa pangyayaring ito na kakaibang pagdilim, bagamat araw o daytime, ay yung mga manok ay humapon na. Inisip nila na ito ay gabi na. Okay, ito ay nangyari noong May 19, 1780. Okay, napakatagal na mga minamahal na nangangahulugan na marami na mga nangyayari na mga natural phenomenon na nagbibigay sa atin ng paalaala kung paano ang ating Panginoon ay ito ay mga palatandaan ng kanyang malapit na pagdating. Okay? Tayo magpatuloy dito sa Joel 2:30. Okay, ang sabi rito, and I will show wonders in the heavens and in the earth. Nabanggit na natin yan, blood and fire and pillars of smoke. Okay, bago lang, alam natin na yung volcano o yung Canlaon volcano ay nag-erupt. Okay, yung pillars of smoke. Okay, nagpapakita na, at saka hindi lang yon, yung fire. Okay, marami ng mga nagpapakita na mga palatandaan. At tingnan natin mga minamahal, tulad ng binanggit ko, yung forest fire. At ito ay hindi lamang maliit na bahagi, kundi ektaryang mga bulubundukin o bundok o mountain ang nasunog sa mga nakaraang panahon na lumikha ng napakakapal na usok. Okay? Na ito ay tumakip sa sky doon sa lugar kung saan nandoon ang malawakang fire. Okay? Na nagpapakita. Okay? Na ang panahon ay ang pagdating ng ating Panginoon ay malapit na. Okay, tayo magpatuloy mga minamahal. Okay, medyo nagkaroon ng technical problem yung ating laptop. Okay, sandali lang po.
Okay, dito tingnan natin mga kapatid kung ano ang binabanggit. Okay, dito sa yung malawakang pagkasunog o yung forest fire, ay makikita natin yung situation na ito ay nagpapahayag o nagpapakita sa atin ng malapit na pagparito ng ating Panginoon. Okay. Okay, tuloy po tayo mga minamahal. And what else? Ano pa ang mga palatandaan ng kanyang malapit na pagparito sa Revelation 6:12? And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and moon became as blood. Okay, ano ba ang nangyari mga minamahal? Ito ay nangyari sa Japan. Nagkaroon ng tinatawag na lindol. Pero ang lindol ay lumikha ng isang tsunami. Okay, at maraming mga tao ang namatay at mga property ang nasira. On March 11, 2011, a magnitude 9.1 earthquake struck off the northeast coast of Honshu on the Japan Trans. A tsunami that was generated by the earthquake arrived at the coast within 30 minutes. Okay, kaya ganun ang nangyari mga minamahal at ito ay pagpapakita o palatandaan ng malapit na pagparito ng ating Panginoong Hesus. Okay, ano pa mga minamahal? Tayo magpatuloy. Okay, so Daniel 12 verse 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro. Okay, marami raw ang tatakbo ng paraot parito, mga minamahal. Okay, ibig sabihin ay yung pag-travel natin noon ay napakabagal, pero ngayon ay marami raw ang tatakbo ng paraot parito. Okay, noong na-invento ni Wilbur and Wright brothers, yung airplane ay naging napakabilis na ang tinatawag na transportation. Kahit nasa ibang panig ka ng bansa, ay mabilis ka na makakarating doon sa iyong destination. Kaya ito ay pagpapakita ng tinatawag na pag-unlad ng tinatawag na kaalaman ng tao in connection do sa ating binasa sa Daniel. Ang kaalaman ay lalago. Many shall run to and fro. Okay, at ano pa mga minamahal? Sa Daniel 12:4 in connection then, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Can we imagine yung rocket ay pwede ka mag-travel papunta sa moon. At ito nga ay kanilang isinusulong para daw yung tao ay, although alam natin na marami nang nakapunta na tao doon sa moon. Okay? Pero ngayon, yung pinakabago ay gusto nila na makarating naman sa Mars. Okay, Mars. At ito ay matagal ang biyahe. Pero meron silang naipadala doon sa Mars na isang robotic. Tingnan natin dito. Over the years, we've seen 4 robotic vehicles or rovers to learn more about Mars. And NASA's 5th Mars rover, Perseverance, landed on the red planet in February 2021. Atlas V541, Perseverance nickname Percy, is a car-sized Mars rover. Rover po ang tawag, designed to explore the
the Zero crater on Mars as part of NASA's Mars 2020 mission. Okay, napakalawak po ng tinatawag na universe. Meron tinatawag na Andromeda galaxies at we are belong to Milky Way galaxies if I'm not mistaken. Ibig sabihin, but sa kanilang pag-aaral ay there are million galaxies. Ibig sabihin, napakalawak ng universe. Okay, ano ang kaugnayan nito? Tingnan natin sapagkat ang kaalaman ay lalago. Okay, napakaganda at yun nga, pinadala nila ang rover doon para pag-aralan ang planet Mars kung pwede na ang tao ay mag-migrate doon. Itong si Elon Musk ay gumagawa ng mga kaparaan ay magkaroon ng access o na makapunta doon, but it is so impossible. Why? Because ang Diyos pa rin ang nakakaalam ng tinatawag na heavenly bodies o even yung mga planets. Kaya hindi pa rin tayo makakatanan sa ating Panginoon. Ikinokondisyon ni Satan ang isipan ng mga tao na kung ang sanlibutan o ang planet Earth ay masira, ay pwede pa tayong makatransfer doon sa Mars. It is so impossible. Okay? In connection do sa ating pinag-aaralan, ay yon ang paglago ng kaalaman ng tao. Okay? Pero ito ay palatandaan ng malapit na pagparito ng ating Panginoon. Okay? Sa mga nakaraang pag-aaral natin, kung tayo mapabilang doon sa mga maliligtas, tayo ay dadalhin ng Diyos at tayo magta-travel from one heaven, second heaven, and third heaven, which is the throne of God. Okay, kaya katulad ng binanggit natin, ang ating motivation dito sa ating pag-aaral ay makita natin na ang panahon ay malapit na. Ito ay mga palatandaan ng kanyang malapit na pagparito. Kaya ihanda natin ang ating buhay, tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay upang tayo mabago. Ibig sabihin, yung ating karakter ay mabago at ang standard ng karakter ay ang law of God or yung 10 commandments. Okay? At what else? Sa Revelation 6:13, and the stars of heaven fell unto the earth. Okay, hindi naman yung talagang isang buong star, kundi yung meteoric shower. Okay? At ito ay nangyari na even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. Okay, kailan ito nangyari? Tingnan natin mga minamahal. The stars shall fall from heaven and the powers of the heaven shall be shaken. According to Matthew 24:29. Okay, in 1833, the last of the sign appeared which were promised by the Savior as token of his second advent. Okay? Yung pong mga meteoric shower, okay, ito po ay nangyari noong 1833. Okay, November 13, 1833. Okay, na-witness nila ito sa isang bansa, hindi ako nagkakamali, ito ay sa England, nagkaroon ng meteoric shower noong November 23 na ito ay nagpapakita o kaya ay mga palatandaan o isa sa mga palatandaan ng kanyang malapit na pagparito. Okay, that was the most extensive and wonderful display of falling stars o meteoric shower which has ever been recorded, the whole firmament over all the United States. Hindi pala England, kundi overall United States, being then for hours in fiery commotion. Kaya yun po ang palatandaan ng kanyang malapit na pagparito, yung meteoric showers na ito ay
yung pambihira at kakaiba. Okay, tayo ba ay magpatuloy mga minamahal? And what else? Sa ating situation naman ngayon, sa lipunan, sa 2 Timothy 3:1, this know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves. So yan po ang nangyayari. At kitang-kita naman natin ngayon sa social media, hindi lamang sa social media, kundi ang palaging minamahal ng tao ay ang kanyang sarili. Kataliwas doon sa ginawa ng ating Panginoon nung siya ay nandito, siya ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ayan. Kaya ito ay obviously nakikita natin sa lipunan sa ating kapanahunan ngayon. Okay? At hindi lang yon, yung paglala ng tinatawag na kalagayan o sitwasyon sa sanlibutan. Tingnan natin yung kadugtong, 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evil. Kahit na ang isang tao ay nagkaroon ng business, kahit na ito ay makakapinsala doon sa kanyang kapwa, pero dahil sa pera, okay, hindi masama ang pera, pero yung pag-ibig sa pera. Ano ba ang ibig sabihin noon? Yung wala ka ng pakialam sa yung kapwa, kahit na ang yung tinatawag na pagkakakitaan ay pwedeng makapinsala, okay, ng kalikasan, pwedeng makapinsala ng buhay, ay ang iniisip mo na lang ay pagkakakitaan. Ayan, kaya ang money o ang pera ay hindi masama, pero ang pag-ibig sa salapi ay nagiging ugat ng lahat ng kasamaan. Okay, evil. Okay, at what else? Disobedient to parents. Yan, kitang-kita natin yan sa ating lipunan ngayon, sa pamilya. Ang mga bata, nung unang panahon ay kapag ang magulang ay nag-eye to eye contact na o kaya doon sa kanyang anak ay titigil na ang anak. Pero ngayon ay ayaw sumunod pa rin. Okay? Nakikita na natin ito, although hindi dapat matupad sa ating pamilya na ang anak ay maging disobedient, pero malaking porsyento ng pamilya ay makikita natin na ang mga anak ay hindi na masunurin. Okay? Ito ay kasama sa mga palatandaan ng malapit na pagparito ng ating Panginoon. Okay, ano pa? 2 Timothy 3:4, doon sa may highlights, lovers of pleasures more than lovers of God. Pag tayo ay nag-invite ng Bible study, ay kakaunti lamang ang nag-re-response. Pero kapag kamunduhan o kaya ang mga kalayawan ay gustong-gusto ng mga tao. Kung halimbawa may mga stage show, okay? Kaya mas gusto nila yon kaysa sa mga may kaugnayan sa ating Panginoon. At ito ay nangyayari na talaga, matagal nang nangyayari mga minamahal. Ang mga tao ay nag-aasawa, walang masama sa pag-aasawa, pero yung same-sex marriage, yung po ay hindi katalagahan. Ibig sabihin, hindi yon ang panukala ng Diyos. Ang mga tao ay kumakain, pero ngayon halos lahat ay napakaraming mga kainan. Lalo ngayon, magdi-December. Hindi lamang sa panahon ng December, kundi araw-araw. At ang mga sa aming panahon, yung mga babae na umiinom ng alak ay yung mga nagtatrabaho lang sa mga bar. Pero ngayon, kahit mga teenager ay umiinom na ng alak at yung nag-vape noon ay cigarette. Hanggang ngayon, mayroon pa rin cigarette, pero ngayon, para maging medyo social ay vape naman. Okay, ito ay kasama doon yung mga pleasure, mga kasiyahan na mga pansanlibutan. Okay, kaya ito ay kasama sa palatandaan ng kanyang malapit na pagparito. At ano yung huling palatandaan na mangyayari? Although marami pa ito, pero hindi na natin nabanggit lahat
para hindi naman masyadong napakahaba ng ating Bible study. Pero yung mga nabanggit natin ay kasama sa mga palatandaan ng kanyang malapit na pagparito. At sa Mateo 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Okay? Bakit kailangan mo nang maipangaral ang ebanghelyo, yung good news sa buong sanlibutan? Bakit? Sapagkat para hindi yung complain na sasabihin ng mga tao, hindi namin nalaman ang ebanghelyo o ang good news na inyong ipinangaral ay dumating na ang ating Panginoon. Katulad din sa panahon ni Noah, bago magkaroon ng flood, ay nagbigay muna ng mensahe ang ating Panginoon. Okay? In the same way, even in our time, sa ating kapanahonan ngayon, bago sa kanyang pagparito, katulad ng nabanggit ko doon sa opening text, almost 2,000 years ago, ay tinatanong na ng mga alagad ng ating Panginoon kung kailan ang kanyang ikalawang pagdating. Ibig sabihin, napakatagal na, at ngayon sa ating kapanahunan ay nakikita na natin in our eyes yung mga palatandaan ng kanyang malapit na pagparito. At ito ang huling palatandaan na hinihintay natin kapag naipangaral na i-preach na ipahayag na ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, at pagkatapos na ito ay malaman na ng mga tao, then shall the end come. Okay? Kaya makikita natin, napakadali na lang ngayon, katulad ng ginagawa natin na platform dito sa sa Facebook Live, in YouTube, makikita na natin na magiging madali na lang na maipangaral ang ebanghelyo. Okay, mga kapatid, mga minamahal, kaya kailangan na tayo ay maghanda, at kung naihanda natin ang ating buhay, naibigay natin ang ating sarili sa Isaiah 25 verse 9, and it shall be said in that day, Lo, this is our God. Okay, narito ang aming Diyos. We have waited for Him, and He will save us. This is the Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. Mga minamahal na kapatid, kaibigan, ang sanlibutan ay patungo na sa pagkawasak. Okay? At ang ating Panginoon ay muling darating upang kuhanin ang lahat ng mga tao na nagmahal sa Kanya. Lahat ng mga tao na ibinigay ang kanilang buhay. Lahat ng mga tao na sumunod kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon. Lahat ng mga tao na sumunod sa kanyang kautusan. Ang katanungan, hinihintay ba talaga natin ang ating Panginoon sa ating buhay, o katulad tayo ng masamang alipin na siya ay naniniwalang darating ang Panginoon, pero ang sabi niya, my Lord, delayeth His coming. Gusto niya na magtagal pa ang pagparito ng ating Panginoon. Bakit? Kasi hindi pa siya nakahanda. Kaya tanungin natin ang ating sarili, tayo ba ay handa na kung siya man ay dumating sa mga alapaap ng langit? Kaya sa tanghaling ito, hapong ito, ang Diyos ay nananawagan sa atin. Tayo ba ay handa na sumalubong sa kanyang nalalapit na pagdating o yung kanyang second coming? Okay? Kaya nawa ay pagpalain tayo sa tanghaling ito sa ating napag-aralan patungkol sa mga palatandaan ng kanyang malapit na pagdating o mga palatandaan ng kanyang ikalawang pagdating. Kaya pagpalain tayo sa tanghaling ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat, Pastor Jess, sa panguna po sa ating Bible study sa tanghali po ito. Atin po, napag-aralan po natin ang handa na malapit ng dumating ang ating Panginoon. Sa dalawang pagkakataon, nararapat lamang na tayo po ay maghanda. No? At sikapin talaga natin maging handa para sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. At susunod naman po ay pag-aaralan po natin ng Armageddon. No? At ngayon po ay wala pa rin po tayong nakikitang prayer request. Ipagpupray na lang po natin generally. No? At tayo po ay pangunahan muli, Pastor Jess, para po sa ating closing prayer. Okay, inaanyahan ko po ang lahat na tayo ay manalangin sa ating closing prayer at idulog natin sa ating Panginoon ang ating mga kahilingan. Dakilang Diyos, sa oras na ito aming pinupuri, dinadakila, niluluwalhati ang iyong pangalan. Kami nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa iyong habag at sa iyong pag-ibig sa amin. At ganun din sa panahon na pinagkaloob mo sa amin, kami nagkaroon ng Bible study patungkol sa paksa ng mga palatandaan ng iyong malapit na pagparito. Tulungan kami, O Diyos, na sa mga palatandaan na aming napag-aralan na ikaw ay malapit ng dumating, tulungan po kami na magbigay ito sa amin ng pagbubulay-bulay. Okay? Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging daan ito upang lalo kaming mapalapit sa inyo. Sapagkat ikaw ay darating sa pangalawang pagkakataon upang kuhanin mo ang lahat ng mga taon na ibinigay ang kanilang buhay sa inyo. Tulungan po ang aming mga tagapanood. Nawa ay inyo po silang pagpalain at kung ano man ang kanilang kalagayan, maaaring may problema sa kalusugang pisikal at ganoon din sa spiritual, problema sa pamilya, sa mga anak. Kayo po, O Diyos, ang nakakaalam. Nawa ay ituro sa kanila ang kaparaanan na magbibigay sa kanila ng solusyon sa kanilang mga problema. At inilalapit namin sa inyo ang mga may karamdamang pisikal. Nawa kayo po ang tumulong sa kanila. Sapagkat kayo po ang dakilang manggagamot, wala pong imposible sa inyo. Nawa po ay hipuin na mapagpala niyong kamay at ipinagtatagubilin po namin sila. Nangyari po ang naaayon sa iyong kalooban. At tulungan din po ang programang ito na Messenger of the North. Nawa ay marami pang mga kaluluwa ang mapaabutan ng iyong mga salita upang kung ito ay maipalaganap na sa buong sanlibutan, ay ikaw po ay dumating na. Tulungan na maihanda namin ang aming buhay. At kung ano man ang mangyari sa amin, kami man ay pumanaw at ikaw man ay dumating, ang mahalaga ay naipagkaloob namin ang lubusan sa inyo ang aming buhay. Pagpalain din po si Brother Jomark, at ganoon din ang kanyang asawa, kanilang pamilya, at nawa ay patuloy silang gamitin sa gawain na sila ay maging kamanggagawa. At tulungan din po ang mensahe na aming napakinggan, nawa ito ay maitanim sa aming puso at sa aming isip. At nawa, O Diyos, ay matanggap mo po ang aming dalangin at mapatawad kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya maraming salamat po muli, Pastor Jess, sa panguna po sa ating closing song. At ngayon po sa atin pong pagtatapos, tayo po muli ay makakarinig ng isang awit para sa ating pong Panginoon. It's almost time for the Lord to come.
stars of heaven are growing deep. It must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. The night is almost gone, the day is coming on. Oh, it must be the breaking of the day. The signs foretold in the sun and moon, in earth and sea and sky, aloud proclaim to all mankind, the coming of the Master draweth nigh. Oh, it must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. The night is almost gone, the day is coming on. Oh, it must be the breaking of the day. It must be time for the waiting church to cast her pride away. With girded loins and burning lamps, to looking for the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. The night is almost gone, the day is coming on. Oh, it must be the breaking of the day. Go quickly out in the streets and lanes and in the broad highway, and call the maimed, the halt and blind, to be ready for the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. The night is almost gone, the day is coming on. Oh, it must be the breaking of the day. Okay, maraming salamat po sa napakinggan po nating awit. At yan nga po ay connected sa ating pong tema ngayon sa tanghali pong ito. Okay, binabati po natin yan si Pastor Joseph Suganov. Manood po sa ating programa sa tanghali pong ito. At magandang pagpalang araw po dyan sa inyo, Pastor Joseph. And thank you for watching po. At ngayon po ay inaanyayahan po muli din po mga manonood, tagapakinig. Kasama niyo po muli kami next week, Tuesday, same time po at 12 p.m. Philippine time. Subaybay niyo po kami ulit sa atin pong susunod na Bible study. At pagpalain po tayo ng Panginoon. At ito po ang inyong lingkod, Brother Joel Franz Mark Gonzalez. Bumabati po muli sa inyo isang magandang hapon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.